mapagpala at produktibong Lunes ng umaga sa ating lahat. Sa lilim ng bantayog ng ating bayaning si Gat Andres Bonifacio, muli tayong nagbubuklod bilang mga lingkod bayan ng ating mahal na lungsod ng Maynila. Ang tanggapan ng talaang sibil ang naatasang mamuno sa ating lingguhang pagtataas ng watawat na pangungunahan ni Ginoong Mark Anthony Gapasin sa saliw ng Banda ng Maynila. Kasunod ang panalangin ni Ginang Marinela Soriano, ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ni Binibining Christine Joyce Maliksi. Sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Maynila kasama ang kawani ng tanggapan, ang panata sa Bagong Pilipinas ng inyong lingkod, David C. Viloria Santiago, at sabay-sabay na pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas. Sa panimula po, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ayang nahihig, perlas ng sinanganay, hanap ng puso, sa aking mo'y buhay. Lumpang inihang, luyat ka lang magiging, sa manunuli, di ka pasisihin, sa dagat at undok, sa simoy at sa langit mong mukha, may ilagang ulan, awit sa mga minamahal, ang isa ng watawat tuwing tagumpay na nagtinimig, ang bituin ng araw niya kailan pa may makinig, lupa ng araw ng ating pagsikat, tunay lagi sa piling mo, ang ligaya ng pag may mga api, ang mamatay na dahil sa'yo. Panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob po ninyo kaming panibagong buhay. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Ama, patawad po sa mga kasalanan namin na paulit-ulit namin ginagawa. Tinataas po namin sa inyo, Ama, ang linggong ito na patuloy po ninyong kaming gabayan sa mga gawain upang mapaglingkuran namin ang mga mamamayan ng Maynila sa pangunguna ng aming mahal na Mayor Francisco Isko Dumagoso at Vice Mayor Lichi Atienza Valdepeñas, 10 ng mga department heads, mga mahal naming konsehal at sa lahat ng mga empleyado ng Manila City Hall. Yakapin po ninyo kami ng inyong mapagpalang kamay at iligtas po ninyo ang bansang ito sa mga kalamidad. Itinataas din po namin sa inyo ang mga bansa sa gitna ng silangan na matigil na ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Ang lahat ng ito ay aming samong dalangin sa matamis at mapagpalang inyong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas, ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Itaas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayong magtulong-tulong naging ang mahal natin. Participant yun. Dami. Ano tayo? Ilang araw tayo? 5 days? 1 week? O sakto? Maganda. Dami niyo po empleyado eh. Ito, one-fourth lang yung nakikita ko. Kasi nakadeploy, may kanya-kanya kami. Health center, hospital, may nakamalaki. At swap. Pero lahat yan, generally, inuwing bahay. Plus, pinabili kasi yan. Yung Cavite, Parañaque, Pasay, Nagaya, ASSM. Tapos, apat na university sa loob. Sa harap natin, sa likod natin, tatlo. Ito ang pinaka-center talaga. Basic, sa basic nasa. Muli po akong nagbabalik upang ipakilala ang masipag, maaasahan, simpatiko at ang abogado ng Talaang Sibil, Attorney Jaime R. Tejero III. Nakapanding ngayon pare. Purihin ng Panginoon.
to our good mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso, to our vice mayor, Honorable Angela Lay Chietienza, to our city administrator, Honorable Attorney Wardy Quintos, to our secretary to the mayor, Honorable Letlet Sarkal, to our chief of staff, Doc Cesar Chavez, to our fellow department heads, city councilors, officers and employees of City Government of Manila, good morning. The City Civil Registry Office is mandated to record and keep events of one's personal history, such as certificate of live birth, marriage, legitimation, divorce, nullity of marriage, naturalization of citizenship, live-in renunciation of Philippine citizenship. Added to our functions is the correction of any interest in your certificate of live birth and marriage. It should be clerical and typographical errors. And also, a change of first name is also being catered by our office. On a daily basis, we accommodate around 1,200 to 2,500 walk-in clients. That is on top of around nearly 100 transacting through Go Manila app. Ang bawat ipinapanganak po at itinakasal sa lungsod ng Maynila o paring yung mga namatay na hindi naman taga Maynila, ang kanilang dokumento sibil po ay tinatala sa aming tanggapan. At kaya naman po, bagamat hindi lang po sa lungsod ng Maynila, mga taga-lungsod ng Maynila ang siniservisyo po ng ating talaan. Sa mandato po at pagmamalasakit ng ating minamahal na mayor, inilabas po ng ating tanggapan ang kanyang serbisyo papunta sa mga barangay upang po ang mga ilang minamahal nating senior citizens, PWD, solo parents, ay hindi na po kailangan na pumunta pa sa City Hall para po asikasuhin ang kanilang mga civil documents. Kasi napakahaba po ng pila ng opisina natin. Sa ganyang karapanaanan po, sa pagmamalasakit natin mayor, hindi na po nila kailangan na mamasahe para pumunta po sa ating opisina. It is also through this program that children who has no birth certificate, that they can use it in school, will have or will secure a certificate of live birth through late registrations. And our office was also honored to assist the good mayor in officiating series of marriages through Ikasalang Bayan to around 288 couples. And during darkest hour of our fire-stricken kababayan or fire victims, our office is also there. Binababa po natin ang ating serbisyo, katuwang po ang Office of the Senior Citizens Office upang po makuha nila yung duplicate copy na nawala ng mga civil documents at pati po yung kanilang mga senior citizens ID. Ibinibigay po natin yun ng libre. And despite all of it, our office, the CCRO, had 107% increase of income during the end of the year as compared to previous years. Kaya naman po, ako po ay ikaw po silang papasalamat sa ating mga kasamahan sa City Civil Registry. Salamat po sa inyong pagmamalasakit at nawa po patuloy po tayong magtiyaga at patuloy na sikapin na makatulong sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga Manileño habang tayo po ay may pagkakatiwala. And having reported all this to you, our fellow public servants, we are blessed to give to you to deliver his weekly inspirational message, the man who made history and continuously making history to the capital of Manila, our Mayor, Honorable Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Palakpakan natin si Atty. Ter.
Para natutulog lang. Nakapandin eh. Ano, Pat? Good morning! Well, unang-una, gusto ko lang pong ibigay yung kredito. I always do that naman, whether opposing party, o kung sino man, whether political or person, or sino man sa atin. Pero may ginawa po since July 1, when we assume this mandate, ang CCRO, ang ginawa po nila, meron silang halos weekly na bumababa sa barangay para yung mga tao na naghahanap ng kopya ng birth certificate, walang nawala dahil sa sunog o aberya, at saka yung mga nangangailangan ng kopya para hindi na tumosgas pamasahe sa City Hall. Yung team na ni Atty. Teron. Thank you very much. Pumupunta sila sa yung binanggit ka kanina na programa. So natutuwa po ako dahil sabi ko, sige kako, tirahin nyo ng tirahin, suyurin nyo na suyurin, mano pa, immediately after na may malaking sunog. Kasi sa sunog, wala pong natitira. At ang mga papelos o sa katulad ng birth certificate, kasal, and so on and so forth, yun yung mga unang nawawala. Kinakailangan nyo regularly. Saan? Lalong-lalo na sa eskwelahan. O sa mga pensyon, o mga pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao. Malaking bagay yung ginagawa nila. Kaya thank you very much. Keep it up, Attorney. 107%. Paldo. Kasi natutuwa yung mga empleyado pagka tumataas ang income. Because at the end of the day, hindi tatakbo ang anumang uri ng pamahalaan. Lahat ng pangarap natin, mananatiling pangarap. Pag yan ay walang pera, madalit salita, I think it goes to everyone. But today we're very grateful to our fellow Filipino who visited us and trusted the city government of Manila and the city of Manila. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, nandito po si Mayor Ricardo E. Padilla. Kasama ang kanyang Vice Mayor Christian P. Binuya. Sangguniang members, Maylene Ruz, John David Padilla, Norier Marcelo, John Marvin Ronquillo, Roniel de la Cruz, Melody de la Cruz, Jomar Dandan, Gina Morales, Rolando Gragasin, Lance Vincent Kaisip. Yung buong gobyerno ng pamahalang lokal ng Municipality of Bungabon, Province of Nueva Ecija. Nandito po sila. I'm honored. Thank you, Mayor, for visiting us. Kaya isang mainit na palakpakan sa ating Mayor. Sino ba sa inyo ang high blood? Mataas ang kamay. Mga matataas ang dugo. Iwasan nyo ng mga karne, kumain kayo ng gulay. Maraming dala mga taga-Bungabong ngayon. Andiyan sa Kodli. Kaya ito sweldo sa isang araw, di ba? Kung gusto nyo makabili ng murang gulay, di na lang po tayo ng bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Mayor Padilla. Kaya yan ay lagi ko pong hinihikayat. Nung nakaraan nakita po ninyo yung mga taga Mindanao at iba't ibang bayan at meron pa tayo susunod na bayan na dadapo dito. Inihigop ko po sila, pumunta kayo rito. Makatulong man na tayo sa kapwa natin Pilipino sa probinsya. Pangalawa, tigit sa lahat, ay yung aking mga kababayan sa lungsod ng Maynila makabili ng murang pangunahing bilihin. Kaya po, maraming salamat, Mayor Padilla, sa tulong ninyo sa lungsod ng Manila. Kami tinulungan ninyo. Kung sa inyo iniisip ninyo kayo tinutulungan ng lungsod, hindi po. Mas kami po natutulungan. Unang-una, yung aking mga manininda sa palengke.
makakahanap ng direktang producer ng gulay, prutas, mga bagay, pagkain sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Eh pagkain nakamura sila, eh maswerte na yung bibila sa probinsya. Pero mas maswerte yung aking manininda. Eh lalaki ang kanyang kita. At mas maswerte yung aking mga consumer. Dahil mas mura nilang mabibili yung mga produktong galing mismo sa bungabong. Kaya po muli, Mayor, mga kasama ko naglilingkod sa bayan, palakpakan natin, Mayor Ricardo Padilla. Ang pangalawa, pasasalamat ang mga batang MTPB. Taas nga kamay, nandito ba mga taga-MTPB? Ayan, MTPB. Hoy, wala nang biyahe ng jeep, at parang wala pa kayo. Di po, alam nyo, natutuwa po ako sa MTPB dahil nung nakarang programa ng lungsod ng Maynila, we have served 931,000 riding public sa libreng sakay na naganap sa lungsod ng Maynila. And the good news about it, while the number is so huge, but we only spent 20 million plus barya lamang. Napakaliit. Nagawa natin ang paraan na maibsan yung nararamdaman ng mga mananakay sa hirap ng buhay. Higit sa lahat, nagkaroon ng kapanatagan ng mga driver, may takdang kita at may panggasolina at mga operator. Buong ecosystem ng public transport na kinabang. Pero yun po hindi na mapagtatagumpayan ng maayos kung wala naman po saan ba si Director Biyahe. Yes, Dennis Biyahe at MTPB. Ayun, si Director Biyahe at mga taga-MTPB, palakpakan natin sila. Ayun, yun. Thank you very much. Again, sa ating pamilya ng mga driver at saka mga driver at operator, maraming salamat. Kayo'y nakiisa sa pagpabayanihan sa oras ng krisis ng ating lungsod at ng ating bansa. Dito man lamang, isa sa 1,600 local government unit makaramdaman ko daw na gumaang ang kanilang pakiramdam sa gitna ng krisis. Good news, I don't know if you saw the announcement of Malacanang, DOE and President Bongbong Marcos. Tomorrow we're going to have 20 pesos ba, Pat? 20 pesos? Decrease sa presyo ng diesel. Good news yun. Sana magtuloy-tuloy na. Dapat talagang maging spaghetti. Spaghetti pababa. Hindi dapat puro pataas. Ang bigat eh. Sa totoo lang, ang bigat. Nararamdaman natin lahat. But, sabi nga, sa kasabihang Ingles, after the rain, there is rainbow. Ayun, lalabas din ang bahagari pagkatapos ng unos. May awan Diyos, mga karaos tayo, hindi pa tayo tapos. Bukas, ipararamdam naman natin sa mamamayan yung ating kompromiso among each other. The city government and the local community bakery in the city. The city government will augment some cost of operation sa ating mga panaderya, yung mga participating panaderya. Ano pong bisa noon sa mamamayan? This is, in our own little way, surgically helping certain sector to reach as many as we can with the little amount being utilized by the city government through its taxpayers' money. Tomorrow, mag-i-start na tayo mag-deliver ng tulong sa mga panaderya. Na ang kompromiso naman nila, in the next 30 days, hindi magtataas ang what you call Filipino bread or Filipino basic bread. Ako naman paniwala ko, ito po ay mukha ng Filipino breakfast or almusal ng bawat
pamilyang Pilipino. Hindi lang Manileño, Pilipino. Mayaman, middle class, mahirap, pandesal, pandilimon, monay, Spanish bread, putok. Ikaw, Jess, meron? Wala. Ang init ng araw. Ang aga tumaas ng araw. Buti na lang, may magic tong salamin ko. Kaya lang, lugi ka, namumula na yung mata. Dito ka na. Yan. Nag-iinit ka. Totoo puti, ang aming na-reach na agreement, wala akong gagalawin sa kanila, basta proteksyonan lang ang mamamayan na magkaroon ng kaparatagan na anumang presyo nila ngayon ay hindi na papalo in the next 30 days. So may awa ang Diyos. Tulong-tulong lang. Sa 16 naman, itong linggong ito, baka po dumating si President Marcos muli sa Maynila. Dahil baka ipatupad na yung programang bigas sa ating mga mamamayan. Sa mga manggagawa, pampubliko at pribado. Malaking sektor ng mga manggagawa or working class. At siyempre, ganun din yung tuloy-tuloy na tulong natin sa mga transport group and some community members. But this time, the uniqueness of this program is some of the taxpayers will benefit from this program. And this will run for the next 6 months of our lives this year. Kaya pretty excited po kami na i-implement to. Maraming salamat, Telma. Pasensya ka na, makulit ako. Kita mo yung kakulitan ko. Tumama sa aberya. Kung hindi tayo naggayak, kung hindi tayo nagmadali, kung hindi tayo naging mabilis kumilos, malamang hanggang ngayon hindi pa natin ni-implement yun. But now we are ready to implement yung tulong na ibinigay sa atin ng Office of the President. I'm happy and thank you and proud of you. Thank you, Telma, at 10 ng iyong mga kasama. Nais ko pong pasalamatan at kilalanin Doctors Without Borders is with us today. Medicine Sans Frontiers. Dr. Goygoy Manangama, Deputy Director Operation Paris Office. Eli Sok Sel, Manager Tokyo Office. Forgive me in advance, I hope I pronounce it right. Dr. Shoaib, Head of Mission, Medical Coordinator, MSF, Philippine Branch. Mukadas Yakubova, Project Coordinator, Tondo TV Project. Warren Seco, Logistics Supervisor, Tondo TV Project. Sila po ay tumutulong sa atin, labanan ng TV. Pero at the same time, pagbibigay po sila, walang-wala lang. Talagang pag mapagbigay ka, Jess, mabilis bumabalik sa'yo. 100 times. Bakit ikaw, puro pagmamahal ang binibigay mo, walang pagmamahal ang mababalik sa'yo? Waiting. Napaka-pasensyoso mo, pag 60 ka na, wala pa rin. Love you, Jess. Sila po ay magbibigay ng 1 mobile X-ray van. Thank you very much. Doctors Without Borders. Okay? And through the effort of our Vice Mayor Chief, merong magbibigay sa atin Mr. Jason Ivan Kuwa, President Philippine Feline Club, ng 100 bottles Canvac-R vaccine with sticker inside, 10 boxes, 1,000 pieces, 3 cc syringe, 1 pack 1,000 pieces cotton balls, 1 bottle isopropyl alcohol, 1 box 100 pieces disposable gloves. Thank you very much. Shout out lang mga taga Chicago kanina. Andiyan may balikbayan.
kamusta kayo? Baka may sobra. Charot. Welcome po sa Manila. Nakita ko sa mga balikbayan natin. Through our leadership in the party, Ernest Ramel, 100 boxes of 12 1-liter cartons of Parkadia UHT milk from Poland. Ayan naman po'y binigay, no? Ng ating mga mabubuting loob na kababayan, Hans Walter Chua, CEO of Simon Group. Lu Pei Lim, CEO of Green Thumb Precision Farm. Bibigyan na ulit tayo ng gatas. Yung gatas ipadadala ko naman doon sa mga alaga natin. Yung mga pinalagaan natin ng gusto kay Jay De La Puente sa atin, sa Boys Town. Yung mga lolo't lola ko doon. At saka yung mga batang kinakalingan natin. So, yan po. Umuulan na ang biyaya at pagkakataon. Salamat sa Diyos. Nakita nyo, sumikat ulit ang araw sa Maynila. Daman-daman namin ni Jess yung init. But kidding aside, as I have said, in our own little way, sa tulong ninyo, pipilitin kong maging mabuti, mainam at masino na anumang resources na meron tayo, gagamitin natin na epesyenteng makapaglingkod sa tao. Unti-unti lang. And nasabi ko na, ilang Lunes na matatapos din naman. Ang lahat ng bagay may katapusan. Tiyak yun. Hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw malungkot. May tapusan lahat. Kaya Jess, matatapos din yan. Gusto ko talaga magkanobya to eh. But again and again, I'm happy to inform the Pamantasan Luzon ng Maynila community. The other day, I think Paul, for the first time, laging on time ang City of Manila sa ating mga obligasyon sa ating Pamantasan Luzon ng Maynila. Nakakabawas pa tayo ng lumang utang. Tama ba, Paul? So, ibig sabihin, yung lahat ng mga sinabi ko nung mga nakaraang flag ceremony na tulungan ninyo kung maging epesyente kayo sa inyong kanya-kanyang opisina. Tingnan po ninyo, nagbubuti po, nagdadala po ng magandang resulta. Talaga po pag tayo naging masinop, mainam sa kanya-kanya nating field of undertakings. Bubuti't bubuti. May pupuntahan. May mararating. Kaya sa inyo pong mga narito, at lalo na, marami sa inyo, pang-retire na. Magre-retire na. Thank you for all those years that you have dedicated your life and time to be of service to the people. But, in the last mile of our life, particularly in our career, siguro magandang maalala ninyo ang tanong na ito. Sa nalalabing taon ng aking paglilingkod sa siyudad ng Maynila bilang bahagi ng pamahalang lungsod, ano ba ang nagawa ko bilang kasapi nito? Kasi yung tanong na yan, hahabulin kayo niya. Pag kayo'y kukuya-kuya-kuy na sa tumba-tumba, babalik ang alaala. Ano ba naging partisipasyon ko? Ano ang naging bahagi ko upang makagaang sa katatayuan ng aming mamamayan sapagkat ako'y bahagi ng pamahalang naglilingkod sa Kanya. Kaya I encourage each and every one of you, to those, kasi I've been signing retirement eh. Pero huwag kayong mag-alala. Dami ko rin hinar last week. I-announce ko na lang next week. Patungkol sa Baseco Hospital. But, kayo mag-alala. Kung kayo nagbuti at magbubuti pa, at habang kami naririto, hindi namin ipagpapariwara yung mga araw
na pagtsatsaga, hirap sumakay, nabaha. Lahat na, pati may lagnat ka, pumapasok ka. Lahat ng sakripisyo ninyo sa paglilingkod ay habang kami narito, pagbubutihan naman namin at pagpapatuloy na maglingkod ng mainam sa ating mamamayan. So muli, another week, and I hope this week will be a better week for everyone. Katulad ng panalangin kanina nung nagdasal sa atin. Sabi niya, sana nga naman magkaroon na ng kapayapaan sa mundo. Let there be peace on earth. Because with peace, we can move fast. In peace, we can be more productive. Kaya wala talagang may papalit sa kapayapaan. Walang katumbas kapag may kapayapaan. And thank you for that prayer. No? Na sana nga. So muli, another week. Stay healthy. And can you smile? Can you smile for Jess? Smile. Because, again, let me remind you, like what the saying, yung sinabi sa salitang English, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. Be of service wholeheartedly while you're here. Masarap maglingkod sa bayan. Masarap ang mabigyan mo ng ngiti ang isang nagdarahok, nakararamdam na masamang karamdaman at napangiti mo, napalubag mo ang loob. Walang kapalit yung mga ngiting yaon ng ating mga kababayan. Mag-ingat kayo, maging malusog kayo ngayong linggo to. Kailangan ko kayo. I cannot do it alone. I need each and every one of you. Magandang araw, pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you. Mainit na.